Magandang umaga muli sa ating mga kapatid sa media. Nandito tayo muli sa kapihan sa Manila Prince. Palipat-lipat tayo mula sa Manila Prince papunta Manila Hotel. Depende kung available yung space. Pero minamabuti namin na gawing lingguhan talaga ito tuwing Wednesday. But ngayong Biyernes, special itong kapihan. Special edition ito ng kapihan. And this time, it is here at the Manila Prince. Minsan, ang special edition ng kapihan ay sa Manila Hotel din. But the regular kapihan is on Wednesday. Pero pagka mayroong mga mainit na paksa, ay minamabuti rin namin na magsagawa ng special edition upang maibigay alam sa ating sambayanan ang mga maaalab at mainit na issue na hinaharap ng bayan. Kasama ko dito bilang host, moderator, ang publisher ng Manila Bulletin, si former Secretary Sunny Coloma. At pag-uusapan natin dito ay walang iba kung hindi ang issue ng West Philippine Sea. Ano ba ang mga updates tungkol dito? Kamakailan ay nabalita na higit na marami uling mga sasakyang dagat ng identified with the Communist Party of China na umaaligid sa mga shoals na within the West Philippine Sea. Kaya nakakabahala ito at nais nating malaman mula sa ating mga panauhin na puro alumni ng Philippine Military Academy. So Sunny, napapagitnaan tayo ng kapiling natin, puro mga outstanding alumni of the Philippine Military Academy. Ipapakilala ko sa kaliwa ko ang commandant ng Philippine Coast Guard. Hindi ko na sasabihin kung ano yung batch mo, no? Para hindi na walang iba kundi si Admiral Ronnie Hill Latorilla Gavan, ang commandant ng Philippine Coast Guard. Hindi ko na sasabihin yung lahat ng mga credentials niya kasi abutin tayo ng siyam-siyam dito. Ano? At katabi ni Admiral Gaban ay si retired Admiral Roy Vincent Torrefranca Trinidad, ang Philippine Navy, retired. At katabi ni Sunny Coloma ay walang iba ko hindi ang suki na natin dito sa kapihan, ang cybersecurity women leader at tagapagsalita, the first woman spokesperson of the Armed Forces of the Philippines. Si walang iba ko hindi ang hindi naman masamang sabihin na maganda sapagkat totoo lang. Si Colonel Francel Margaret Padilla. Palakpakan natin ang ating tatlong panauhin at Sunny, ikaw na muna kaya ang unang bato ng tanong. Napapanahon sa kabila ng maraming balita na yumayakap sa ating mga headlines tulad ng mga kaganapan sa Senado at ang state visit ng ating Pangulo sa Japan. Merong isang constant na napakahalagang usapin na dapat na nating tutukan lahat bilang isang bansa. At ito ay ang seguridad ng Pilipinas na nakataya doon sa mga kaganapan sa West Philippine Sea. So siguro bilang panimula, nais nating malaman mula sa ating mga panauhin, ano man na ba talaga ang estado ng ating seguridad, ano na ang mga nagawa ng ating pamahalaan upang palakasin ang ating seguridad sa pamagitan ng infrastruktura at iba pang mga kaparaanan, at ano ang ating outlook o hinaharap sa mga darating na buwan at panahon habang pinaiigting natin yung ating kakayahan na ipagtanggol ang pambansang teritoryo, lalong-lalo na sa West Philippine Sea.
siguro unahin natin si Admiral Gavan, no? At proceed tayo dito hanggang kay Colonel Padilla. Unang-unang nais ko magpasalamat kay Senator Joey Lina at kay Secretary Coloma for the chance to be here today. Good neighbor po namin yung Manila Hotel, so isang sit-sit lang po ay pupunta na kami rito. Gusto ko ring batiin ang legend ng Armed Forces of the Philippines, the only officer I've seen na nag-retire, ngunit ayaw pagpahingahin, Admiral Trinidad and Francine, the jewel of the Armed Forces. Well, ano na ang estado ng West Philippine Sea? Ano na ang nagawa ng pamahalaan at saan tayo papunta? I'd like to start by laying the basic approach of the Coast Guard in the governance of the security situation over the West Philippine Sea. We are pursuing actually 3 lines of effort or 3 pillars. At doon natin titingnan kung nasaan na tayo ngayon. Okay. Unang-una, maritime domain awareness and response, which includes law enforcement and even yung persistent presence. Ano na ang sitwasyon ngayon? Ang Philippine Coast Guard ay pinunduhan ng ating pamahalaan upang magkaroon ng dagdag na at least 56 ships in the next 5 years. By then, we may be considered as one of the strongest coast guards in Southeast Asia. Magiging legacy po yan ng ating Pangulo. Pangalawa, pangalawang line of effort namin o pangalawang pillar, yung Coastal State Administration. Pinapalakas po natin ang kakayahan ng Coast Guard na magawa yung mga civil governance activities sa maritime safety, environmental protection, sa search and rescue. Kamakailan lang, nag-establish po tayo ng Coast Guard District sa Kalayaan Island mismo, sa Pag-asa Island, upang matransform natin yung Pag-asa Island. Sa ngayon kasi ang tingin natin, isang frontier. Sabi natin sa Coast Guard, hindi. It should be the maritime heartland. Siya yung magiging sentro ng governance, ng security sa West Philippine Sea on the side of the Philippine Coast Guard and perhaps the whole country. Pangatlo, ang tinitingnan po natin, pinupush natin, ay yung international cooperation and engagement. Naniniwala tayo na mas ma-secure natin ang West Philippine Sea kung maganda yung ating pagkikipag-ugnayan sa ating mga kasamahan sa ASEAN at mga like-minded states sa buong mundo. Nasaan tayo ngayon? Ang ASEAN Coast Guard Forum na isang initiative ng Pilipinas kasamang Indonesia ay papunta na bilang isang sectoral body ng ASEAN. Kasama siya sa mga major activities na gaganapin actually next month kasama ng mga major activities ng ASEAN Chairship ng Pilipinas. Ang Philippine Coast Guard din po sa ngayon ang chairman ng Regional Cooperation Against Piracy and Armed Robbery against ships in Asia Pacific. Isa po yung katunayan siguro na ang Philippine Coast Guard ay nag-improve na rin mula noon. Kasama rin tayo sa ibang mga forum, maganda yung ating pagkikipag-ugnayan sa United States, sa Australia, sa Japan, at mga ibang bansa na naniniwala na yung rule of law ang dapat magiging basihan ng seguridad ng South China Sea. Saan tayo papunta? Papunta tayo sa isang sitwasyon na ang batas ang dapat mamayani sa seguridad para magiging secure, magiging stable yung West Philippine Sea. Yan yung pinagtutulong-tulungan namin ngayon ng Armed Forces of the Philippines at mga iba-ibang ahensya ng ating pamahalaan. Okay, dagdag sa tanong ni Sani sa mga susunod nating resource person kay Rear Admiral Trinidad. Kung gera, wala naman tayong iniisip na girahin ang mga umaaligid na mga patrol boats at mga milisya ng bansa. China, under the Communist Party of China. Meron na bang mga
artificial island na nadagdag sa West Philippine Sea. At doon sa mga sinasabi natin na bahagi talaga ng sovereign rights ng ating bansa. Kung wala, magtangka uli, magtayo ng mga artificial islands, anong pwedeng gawin ng ating pamahalaan kung mangyari ito? Yes, maraming salamat Senator Joey and Secretary Sani. So, maganda yung nabanggit kanina before I get to that, Senator, no? Yung sinabi ng ating Commandant ng Coast Guard, anong ginagawa ng Coast Guard. Allow me first to backtrack yung estado bakit tayo umabot dito ngayon. I'll only limit By the way, si Admiral Trinidad ang special spokesperson for the West Philippine Sea. Ano? Yun ang special designation na nabasa ko. Special kasi sabi ni Commandant, retired na tayo. But as a reservist, I was designated as the special spokesperson. Continuing yung trabaho ko na yun. Hindi pwede magpahinga. Hindi pwede magpahinga. So, mag-backtrack tayo only until 1992, although this goes back beyond. It goes back to 1949. 1992, nag-pull out yung US bases. There was a power vacuum. Doon natin napansin may mga Chinese markers sa South China Sea and the West Philippine Sea. 1992 yan. 1992. Oo. Pull out of the US bases. Bumoto ako for the retention of the US bases eh. Ayun. Kaya nung nag-pull out, For the sabi ko, record yan, Senator. di tama ako. Oo. Kung hindi, nagkaroon ng vacuum. Nagkaroon ng vacuum. Anyway, go ahead. And from 92, napansin natin yung kanilang illegal presence sa ating EEZ. And then may coercive actions. Hindi pa ICAD ang tawag noon. May mga raming incidents. May reclamation, yung artificial islands. And then these were militarized. At ang status right now is they have a continued illegal presence in our maritime domain. They conduct coercive and aggressive actions against our maritime instrumentalities, Coast Guard, BFAR, AFP, Navy. And may deceptive messaging sila. Tuwing gagawa ng illegal at coercive at aggressive action, may mensahe silang pinapalabas na tayo ang mali. Tayo ang himasok sa kanila. That is the situation. What if they would start building anew? Importante ito that we have to understand we need persistent presence in the maritime domain to preempt any further development by the adversary. Eh kung magsimula nga sila maghakot na naman ng mga buhangin mula sa ilalim ng dagat at itambak uli sa isang shoal at gawing artificial island, ano ang pwedeng gawin ng ating pamahalaan pagka nangyari yon? Yes. It will not happen overnight. Malalaman naman natin pag may ganong actions. Secondly, there are different approaches in the toolbox of government. The military is only one approach. Yung ginagawa ng ating military to the comprehensive archipelagic defense concept. Increased presence, sustained presence, alamin anong meron sa labas, MDA. There are other instruments which are not under the purview, my purview. We have law enforcement, we have the diplomatic tool, we have the socio-economic tool, etc. But sa larangan ng AFP, we have strengthened our partnerships. We now have 5 additional countries na meron tayong enhanced defense relations. We have the modernization program. Yung ating exercise ay multilateral. So pinapakita natin na mas maraming bansa ang sumusuporta sa atin sa ating panindigan sa West Philippine Sea. Yung ating presidente ngayon, baka pauwi na sila, ay nasa Japan. We have now elevated our relationship with Japan. We had the 3 principles for the transfer of equipment and technology. Open na sa atin ang mga lethal. Dati natin non-lethal lang na military capabilities. So all of this would help enhance the AFP. Later on, Francel could expound more on the modernization. Help the AFP to perform our mandate. Ang tanong, kaya ba natin mag-isa? Hindi pinag-uusapan yung kakayanan. Ang pinag-uusapan is the will to fight. And I would like to say that the Filipino, the individual Filipino has proven over time, over history, that we are prepared to defend our sovereignty and our independence. We have a lot of, marami po tayong bayani Pilipino na nagpapatunay na handa tayo lumaban para sa atin. So sa madaling salita, kung mangyari yon na sila ay gagawa uli ng artificial island doon sa West Philippine Sea at yun ay bawal at tayo'y kinatigan na ng International Tribunal doon sa arbitral award,
hindi ang sagot natin ay hindi yung babanggain kaagad natin, pipigilan or makipagputukan. Kung hindi, maraming iba't ibang paraan upang sa ganon matigil yung ganong klaseng aggressive action na gagawin ng ating kapitbahayang bansa, ang China. So yun ang ibig, so may diplomatic effort. We call on our allies and the international community to apply pressure Yes, Senator. para hindi matuloy ang ganong klaseng gawain na magkaroon uli ng artificial Yes. island doon. I could only speak for the defense and security tool of government. Yung law enforcement to the Coast Guard, may ibang approach sila doon. Yung ating ibang instruments of national power, they have their own approaches how to address that possible scenario. So sa ngayon, parang standstill parang stalemate. Okay, nandyan yung mga barko nila, pero wala naman silang talagang, maliban doon sa mga na fire hose yung ating mga tao, nabangga, nagkaroon ng gitgitan, wala namang mas grabe pang aksyon na ginagawa. O yun, binabaril na yata tayo dito. Yun. So far, wala naman tayong reports ng ganon. Ah. But hindi naman ibig sabihin, Senator and Secretary, na wala tayong ginagawa. Ang inyong AFP, ang Coast Guard, ang BFAR, we have our regular activities sa West Philippine Sea to show the resolve of government na atin ito. Regular ang patrols, the Commandant could give expound more on that. Anong ginagawa ng Coast Guard, yung ayuda sa ating mga fisher folks, yung pag-put up ng districts sa pag-asa, etc. Yung ating BFAR, they have their own activities. So kahit na wala nangyayaring, ika nga sabi nyo, stand still right now, the AFP, the government, is doing everything to ensure na ma-develop natin yung ating features. Okay. Yes, sir. Thank you, Second Sen and Sec. No? I'll just give in a nutshell kung ano po yung naging discussions and where we are now. So foremost po, we are looking at the contemporary modern challenges that we're facing. Nasaan na po ano po yung sitwasyon natin sa ngayon? Thus, from before that we were concentrated on the kinetic side of things, land, air, and sea, the Air Force, the Army, and the Navy, now we're looking at different domains of operations. Dito po tayo sa information domain. We have also the cyber domain and the space, and now cognitive warfare, the battle of the minds. So ito po, lumawak na po yung areas of operations na ginagalawan ng iba't ibang ahensya. So in the side of the Armed Forces of the Philippines, nag-tweak din po tayo ng unit and organization natin for that. So we have created the Cyber Command, we have created the Intelligence Command, and nakita nyo po, lumalabas na rin po ngayon. There are espionage activities that are coming out into play. Pinapaalam natin sa taong bayan kung ano po talaga ang nangyayari dito. So lahat po ng ito, napapaloob siya sa tinatawag po nating Comprehensive Archipelagic Defense Concept. Itong konsepto na ito po, in a nutshell, ay komprehensibang pamamaraan kung paano natin ipagtatanggol ang ating bayan bilang isang arkipelago. Kaya kami po sa AFP, ini-implement namin ito through the CADO, Comprehensive Archipelagic Defense Operations. So we operationalize this concept, we call it Tatag Kapuluan. So dito, sir, pumapasok how we would be fortifying salient points. So may bases po tayong tinatayo sa mga entry points in our archipelago. Nandyan din po yung pagdagdag natin ng ating manning requirements, more reserve forces, and of course, strengthened with other agencies like the Coast Guard po. On top of that, nandiyan din po yung modernization. So with the modernization, nilabas po ng ating Pangulo yung revised self-reliance defense posture. So ang tinitingnan po natin dito that the Philippines, through our indigenous capabilities and materials, can stand on our own in terms of our defense capabilities. So yun po yung SRDP, connected din po siya dyan. So nandiyan po yung lahat ng usapin na yan, nakakapaloob lahat doon po sa CADC natin. And with that, because we have the information domain, nandiyan po yung proliferation of fake news, misinformation, disinformation, and malinformation. And ito po yung kinokontra natin. And as we say, that our greatest weapon is the truth. So nandyan po yung Transparency Initiative. So with the Transparency Initiative, sa amin po sa AFP, we have operationalized this again through our communications plan, MULAT.
Yung mulat, sir, is awakening. It is three-pronged. Our seas, our rights, our future. KKK yan, sir, ang ating karagatan, ang ating karapatan, at ang ating kinabukasan. So alam natin, sir, dapat yung historical claims natin dyan. So yun yung ating pong karagatan. And yung ating karapatan, sir, by international law, which is, at this year, sir, we are celebrating the 10th year of our win in the arbitral rule in the United Nations Convention of the Law of the Sea. July So, ito, no? Yes, sir, July 10. So, July 12. So, ang nangyayari po niyan, sir, ito po pinapaalam natin sa taong bayan. We're heightening awareness and patriotism and nationalism sa ating kababayan. And ito, sir, shows in the numbers in the latest surveys that came out. And our future, sir, hindi po ito laban na tayo lang sa henerasyon natin, sir. Sasaluhin pa ito ng ating saling lahi. So our future generation should know kung ano po ang usapin tungkol dito. So lahat po yan, ito po yung mga pinapatupad natin sa ngayon, sir, in different approaches po. Tila malayo na ang narating ng ating pamahalaan, no? Sa pamagitan nitong komprehensibong programa. Maaalala natin, pag pinag-uusapan dati itong issue na ito, nakapokus lamang do sa replenishment ng supplies noong di ba? Noong barko na nasira na ginagamit na parang temporary o provisional outpost doon as if kailangan pang i-justify kung bakit tayo nandoon, di po ba? Ngunit ngayon sa natunghayan natin sa paglalahad ng ating mga panauhin dito, talagang lumaktaw na ng husto at naging komprehensibo, malawak, malalim ang approach natin. Pero ano ba talaga ang dapat pang mangyari upang ang karamihan sa ating mga mamamayan ay maging maalam at maging marunong sa pagkilatis ng mga pagkaganapan dito, no? Dahil sa ngayon, iba naman ang, alam naman, ibang pinag-uusapan sa media. Paano natin mapupukaw yung isipan at damdamin ng ating mga mamamayan para magkaroon ng kamalayan hinggil nga sa kahalagahan ng ating mga karagatan? Kahit sino po sa inyo. Sa Coast Guard, mayroon po kaming pakikipag-ugnayan sa Department of Education. Mayroon po kaming comics, ang mga kwento ni Teacher June. Dinranslate natin into basic layman's terms, yung mga komplikadong usapin sa West Philippine Sea. At ang mga yon ay na-incorporate na sa curriculum ng elementarya at hopefully sa high school. So isa po yan. Kami po sa Coast Guard ay naniniwala na dapat mulat ang ating mamamayan upang sila ay magiging katuwang natin sa pagdepensa ng ating karapatan sa West Philippine Sea. And I think it is our constitutional duty. Pukawin lang natin. So yun po yung isang nakikita nating paraan para mas magiging enduring, magiging pangmatagalan yung suporta ng taong bayan. At dahil nga po sa awareness. At pangalawa, sinusustain po natin yung Transparency Initiative. Bawat pangyayari sa karagatan, binobroadcast natin, live kung pwedeng maging live. Kung ano yung facts on the ground, yun yung sinasabi natin. Para yung tao mismo ang makaka-appreciate kung ano ba talaga yung nangyayari dun sa baba. Everything starts from ideas, and we have to shape the ideas of our people through information. And visual po tayo. Quick follow-up lang po, no? Kahit sino sa inyo. Ang isa sa mga sektor na apektado talaga rito, yung mga fishermen natin. Paano na po ba ang sitwasyon ngayon? Itong si Juan de la Cruz na mangingisda, kahit anong araw po ba o oras, talagang malaya siya makakapaglayag at hindi siya dapat kabahan na merong sakuna o panganib na haharapin siya kung siya ay magpalaot doon sa West Philippine Sea para maghanap buhay. Kung sakuna at panganib, magkaiba po yan. Sa sakuna, ang Philippine Coast Guard, mayroon po kaming programa, ang tawag po natin ay I-CARE, Intensified Community Assistance, Awareness, Response, and Enforcement.
Doon po sa community assistance, inano natin yung taong bayan na maging katuwang natin sila. So we empower them, tinrain natin sila para ma-lessen yung dependence nila din sa gobyerno. Sila mismo alam nila how to save themselves. Awareness, para yung A is awareness. Sila mismo nagbibigay ng information sa atin para pag may nangyari sa kanila, mabilis pong nakaka-responde yung Coast Guard. And sa response, mayroon po tayong doktrina ngayon sa Coast Guard. Tawag po natin Doctrine 1030. Dapat kung small boat ka, in 10 minutes, nakaalis ka na. Kung barko ka, dapat in 30 minutes, nakaalis ka na sa pantalan. An enforcement, para masigurado natin ang karapatan ng bawat isa na poproteksyonan, ang hindi lang tayo apprehension, dapat mayroong conviction. At upang magawa natin ito, ang Coast Guard ay nagpapatupad ng persistent presence offshore. Lagi tayong may barko sa mga fishing grounds. So pag kailangan ng taong bayan, ang Coast Guard, nandun po tayo. Ngunit inaamin po namin na mayroon din po kaming challenges, may pagkukulang pa tayo. Kaya nga, sabi ko po kanina, magdadagdag tayo ng at least 56 na barko. Sa pamamagitan po ng tulong ng ating Pangulo at ng Kongreso, 56 po na barko yung may dadagdag sa Coast Guard. By that time, in 5 years' time, pag lahat po ng programa ng ating Presidente ay natupad, mas lalo po tayong magiging mabilis. Yung sa panganib. Ang panganib ay nangangailangan ng isang deterrent force. Yung deterrent ay makakamtan natin kung mayroon pong 3 elemento at least. Dapat mayroong batas, may rules. Kaya tayo ay nagsisikap na ma-maintain yung rules. Kaya natin ginagawa yung Transparency Initiative para buong mundo ay maging aware na may nag-violate ng rules at ma-educate yung taong bayan na mayroong rules. Pangalawa, kailangan natin ng resources. Kaya tayo nagmo-modernize para ma-implement natin yung batas. Ngunit bilang isang bansa, gaano man tayo kalaki o kaliit, hindi talaga natin kakayanin lahat ito. Kaya kailangan natin ng pangatlong R. Hindi po yun Roy, hindi po yun Ronnie. Okay. Yun po ay relationship. Kaya tayo ay nakikipag-ugnayan sa iba't ibang bansa upang tayo ay sama-samang i-enforce yung rules sa pamamagitan ng combined na resources ng bawat bansa. Yung panganib ay hindi kayang pigilan ng Pilipinas lang. Ang panganib ay kayang pigilan kung tayong lahat sa buong mundo or at least yung like-minded states na naniniwala na dapat mayroong batas na sinusunod ay gawin natin, ay magbubuklod at gawin natin ng sabay-sabay ang pag-enforce ng batas na yun. Sa side po ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas, of course, as we have very good coordinations with the Philippine Coast Guard, ina-assure po namin ng taong bayan, lalo na po ang ating mga mangingisda, na nandyan na po ang constant presence ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas through our Navy, with our maritime patrols. Nandyan po tayo 24/7, and we also conduct aerial patrols through our Air Force. So tahimik man po kami because it's national security, we are gray ships, and iba po yung notion pag gray ships ang nakita nyo, no? It's a warlike situation. But rest assured po na nandiyan po tayo patrolling the waters at any one time. And of course, with our heightened alliances with like-minded nations and well-meaning nations, nandiyan din po yung pag-conduct natin ng exercises together with our allies and partner nations. So we conduct regular multilateral maritime exercises with them. And maganda pong i-highlight dito that it is the first time that we conducted balikatan exercises na 7 country po ang actively participating at this time. So dumami po no yung ating dati po US and the Philippines lang are long-standing ally, and now we have status of visiting forces agreements with a lot of other countries. So nandyan po yung France, which is recently signed. Meron po tayo with New Zealand, South Korea, no, and we have an RAA also with Japan. So lumalawig po ito, nakikita nila. Yes, Australia, sir, we also have a SOLFA with them. So 7 po yan ngayon, and we have boots on the ground na po ngayon dun sa ating balikatan exercises. And nakita po natin with 17
15,000 troops joining this year. We'll have more of this as in the coming years. And these are all deterrent activities, sir. So- Opo, for designed for defense operations po. And as I heard it earlier, yung mga islands na territory talaga natin, but part of that West Philippine Sea, ay pinofortify din natin. Like yung Pag-asa, Pag-asa Island. Meron pa bang ibang island na we're in possession na pinapalakas natin para sa ganun ay hindi basta-basta mapasok din ng mga dayuhang puwersa? Meron, Sen. Actually, not only fortifying them, developing them. Not only by the military or the defense establishment, but kasama doon yung Coast Guard, yung local government, Department of Health, Education, sapagkat kailangan ng presensya ng lahat ng ahensya ng gobyerno sa mga, lalo sa main island sa Pag-asa. But the other features, we're also developing them to allow them to be able to support and sustain yung ating mga deployed personnel. Hindi lamang AFP ang mga nandun. May PNP, may Maritime Group, merong Coast Guard, may other government agencies. So the development is not only for fortification, it is for the overall capability of the islands to support our deployed government workers. Sani, napakaganda itong naririnig natin, no? Gives us confidence, no? Na talagang ang pamahalaan at ang sambayanan ay inihanda upang sa ganun ay maipagtanggol natin ang ating karapatan sa West Philippine Sea at nasa atin naman ang international law. The arbitral award clearly states that we won our case before the international tribunal. Pero tuloy-tuloy itong battle for the hearts and minds of the people. Siyempre, ang interes ng ating dayuhang hindi natin nakikipag-unawaan sa atin sa isyong ito, ay gusto nilang makumbinsi na mga Pilipino, hindi, hayaan nyo na yan. Yan naman ay talagang sa amin talaga yan. Pero mag-usap na lang tayo. Sa amin yan talaga pero mag-usap tayo. Ano ang ginagawa ng pamahalaan upang sa ganun ay hindi magtagumpay itong mga pagtatangkang ito na baluktutin ang narrative, no? Na walang kwenta yung arbitral o inililihis doon sa arbitral award. Inililihis yung international law impact on the West Philippine Sea. Ano yung ginagawa natin para sa ganun? Ang taong bayan, nabanggit nyo na ito, but can you emphasize this? No? Sinabi ni Commandant Ronnie na nakikipag-ugnayan na sa DepEd. Ito ba'y on a massive, on a systematic way na ilalagay na ba sa curriculum ng DepEd at saka ng CHED para sa ganun, bawat estudyante na pumapasok sa ating eskwelahan hanggang kolehiyo ay matimo sa kanilang isipan na ang West Philippine Sea ay talagang atin at dapat ito'y ipagtanggol. Sa side ng Coast Guard, massive po yung effort natin. Bukod sa ilalagay, I would assume na ilagay na nila ng DepEd sa curriculum, pati yung mga social studies teachers, nagkaroon din tayo ng aktibidad sa kanila upang sila din mismo ay ma-orient natin. Nationwide ito. Nationwide po yan. And then yung National Youth Commission actually involved din. Then para mas ma-inganyo natin yung mga kabataan, yung hilig nila, sinusupport din natin. May mga fund run tayo, takbo para sa West Philippine Sea para mahikayat natin yung mga kabataan. So aggressive po yung action natin to counter yung malign information, the disinformation ng the Chinese Communist Party. Malawak na ba sa social media yung Yes, mga disinformation and malawak po. Sabi nga kanina, nasa ano na tayo ngayon, information warfare, ayun ang estado natin. Ngunit tayo sa Philippine Coast Guard ay naniniwala because we are in the right side of the law, maka-counter natin ito by telling the world
lalo mga kabataan natin, kung ano talaga yung totoo. We will fight what is false by using the truth on our side. Sir, in our case, from the Armed Forces of the Philippines, yung physical na pagpunta namin sa iba't ibang lugar through, kasi alam nyo naman po na ang AFP is all over the place, no? Nationwide kami. So kinaskade po natin itong Complan Mulat. So Mulat is awakening, as I said, it's three-pronged, KKK. On top of that, sir, we have also opened part of the camps of the AFP for educational tours. Ilang no? camps ba ito? Iba't iba, sir, no? So meron po tayo sa Second ID, may area po doon, sa Tanay. Meron din po sa Fort Magsaysay. May mga historical sites po kasi tayo, even inside our camps. So in Camp Aguinaldo po, even in Fort Bonifacio, may museum po tayo dyan. In Camp Aguinaldo, bagong renovate yung ating museum. And meron po tayong portion doon on the West Philippine Sea. So kung dati po, ang field trip ng ating mga kabataan is Gardenia and Enchanted Kingdom. Ngayon, sir, no, bukas na po ang ating mga kampo for tourism. So, meron po tayong mga partnership dyan with different agencies din. And yung Coast Guard nga po, sir, meron silang nilaunch with DepEd na comic book for younger generations. And kasama po yan, no? And ito, sir, nakikita po yung effort natin shows through the results of the surveys na mas marami na pong Pilipino ang nakakaintindi at nalalaman na po yung issue about the West Philippine Sea. In fact, with this, we have also heightened their patriotism and nationalism that 7 out of 10 Filipinos are willing to fight for the West Philippine Sea na issue po. So maganda po ito that the numbers shows kasi, sir, sa online po, ang effort po natin is to really cascade the official sites where they can garner the right narrative. So kinakontra po natin itong misinformation, disinformation, and malinformation, and all of these are fake news. Going to the technical side of things, sir, kung titignan nyo po, medyo malawak ang usapin ngayon about AI. So yung artificial intelligence, sir, dito pupunta yung another domain ng laban natin ngayon, which is the battle of the minds, yung cognitive warfare. Kasi, sir, kung ano yung pinerceive mo, ano yung... Sa AI ba, ano lumalabas na narrative doon? Pagka Yes, sir. itanong mo yung question. Ganito kasi yun, sir. Kahit hindi mo po siya tanungin, Oo. pinapattern po ng algorithm ng AI so kung ano po yung inyong interests. So for example, sir, si Sec manonood siya ng mukbang videos sa Reels. And it will come out multiple times, puro mukbang po. So makikita niyo, sir, yung lumalabas sa atin na feed depends on our own interests. So ang tanong dun, sir, if you watch, say, a clip saying a particular narrative, tapos inisip ngayon ng algorithm na yun, sir, yung interest mo. Therefore, you'll be fed the same information over and over. Nawawala na, sir, yung balance of perspectives. Kasi hindi lumalabas sa feed mo yung kabilang side ng issue dahil nakita ng algorithm na ito nga yun. So paano yun, sir? That's why we are really trying to see when AI is being used against us. Dati, sir, ang kalaban natin sa information domains are troll farms. Isang tao, mayroon siyang 100 cellphones, manually, sir, sumasagot siya. Now, sir, no longer, no? It's botnets that we're up against. Just certain keywords, say West Philippine Sea, in a matter of seconds, there'll be 600 haha reactions. There'll be comments, no, na pare-pareho lang naman, sir, yung pinupunto, pero iba-ibang accounts na pag tinignan mo, wala naman siyang, sir, walang friends, walang whatever. So talagang botnets lang siya. So how do you counter this? So bottom line, if AI is being used against us, then we should also leverage on the use of AI for defense. Senator, I'd like to take one step back doon sa tanong mo na yung shaping the minds of the people. We have to understand yung fighting doctrine ng Chinese Communist Party. Sila ang nagsasabi na the acme of skill, yung pinakamagaling na warrior, siya yung nananalo na hindi na kailangang magpaputok to win without firing a single shot. Ibig sabihin, kung ang hinihintay natin ay makagyera sa West Philippine Sea, before we know it, baka napasok na tayo. And part of their cookbook is to infiltrate government
and to destroy it from within. Maganda yan ah. Meron na ba, aside from Alice Go, Ayun, meron na Before bang I get to that, na-identify tayo na mga... sige, go ahead. To infiltrate government and destroy us from within. Number two, to shape public perception. Maaring sa education sector, kaya hinaharap yan ng binanggit ni Francel at ni Commandant, maaring sa socio-economic perspective naman, sinishape yung ating pag-iisip doon. Bakit? Because if you shape public perception strong enough, public perception will now dictate the formulation of national policy. And before we know it, baka yung ating mga policy of government favorable na sa adversary at hindi na pro-Filipino. So, importante maintindihan natin paano sila lumalaban sa atin. Hindi lamang sa physical o sa kinetic action. But there's a lot happening on land, on the information or cyber domain and the cognitive domain. Yung tanong niyo po, Senator, kanina, meron na bang si Alice Go, maliwanag naman yun, na-elect na isang mayor sa Bamban. Marami tayong nahuli ng mga Chinese nationals with fake IDs, fake identities, trying to pass off as Filipinos. Marami mga retiree sa Pilipinas who now have fake birth certificates. Thus, they could now participate in the electoral process. So ito ang mga binabantayan ng ating gobyerno, hindi lamang sa karagatan. Are we on top of it? I would like to say that with the shift of the government focusing on national defense, we have gained ground compared to in the past. There's still a lot of ground to be gained, to be covered. But we are on the right track and we are making headway. May mga espiya ba? May mga nakuha tayong mga alleged, isa pa to, mga alleged spies. I say alleged because hindi pa napatunayan sa korte. So, they're under, Meaning may kaso na? nasa under government control na sila. Oo. Wala pang kaso? I leave that up to sa ating mga legal people Okay. sa AFP. So, under investigation pa? Yes, oo. Alam mo, doon sa Amerika, Sani, may isang mayor, no? California. Sa California? Yeah. Mayor ba? Mayor ng or California ex-mayor? na nahuli. Meron member of parliament sa Australia Oo. na ganun din. Sa So it is Australia, part ganun din. of the cookbook. It's a global approach of the Chinese Communist Party. Na talagang spy sila. Yeah. Working Sapagkat for the government, Oo. for the party. Sapagkat yung 2017 nila na intelligence law mandates that anybody who is stopped by the party to provide information, kailangan sumuporta ka. So pwedeng sabihin na talagang minamatyaga na ng ating pamahalaan through the armed forces and maybe through the PNP. Itong mga posibleng tanim, mga sleepers na nandito na sa atin. Yung iba po maaring hindi sleepers, but the normal people na wala namang kaalam-alam, but because may kamag-anak sa mainland, they could be threatened. So, forced to good sila sapagkat what choice do I have? May kamag-anak ako, baka silang pahirapan. Lahat ng sektor pwedeng pasukin. Ang media, meron ba? Lahat ng to, sir, we are considering that these are all different sectors and these are all like puzzle pieces that when you pull them together, this will going to form something sort of a grand plan. So kung titingnan mo, sir, even in the technical side of things, kanina nabanggit ko po yung AI, na ilabas na din po natin ito, na may mga sites po, no, recruiting former military, no, and mga even for researchers, kasama po yan. So ang panawagan po natin dito is for the ma-enhance po, no, yung ating anti-espionage laws. So we are working with the National Security Council on this na ma-push po ito, na ma-enhance nga po natin itong batas na ito, na maging nga po kanina ni Sir about yung policies that and the laws that should be in place. So nakikita na po natin ito, no, with all of these activities that we're seeing, and hindi lang po yan. Marami pa pong ibang activities, like yung nahuli po natin nung huli, na nagkakaroon po ng 4D mapping to our critical infrastructures. And since that is something that we have to look into Pakiulit din nyo nga. po. Para... Yung 4D mapping po of our critical infrastructures. So meron po tayong nakuha sa isang vehicle na meron po siyang equipment that 4D that maps in a 4-dimensional manner itong critical infrastructures natin. Like police camps, military camps, power grids, no, and
water facilities, and even malls. So may binibili yung mga lupain. Hindi, sir. Ano? They just need to like park or ano, sir, no? Even being idle outside that facility, and that equipment will create a 4D map of what's really inside. So, ganun po siya. So, ang tanong dun, sir, what's that for? May nahuli na tayo. Meron po, sir. And we also have yung mga drones na nakita natin all over, sir, sa mga karagatan po natin. Lahat po ito tinitignan po natin, and yun nga, pinag-aaralan po natin, and this is all Pinag-aaralan para ma-neutralize. yes, sir. It's all in partnership with different agencies. So each his own po. So kung meron po tayong investigating body for that, and of course to our own roles po, yun po yung gagampanan natin, sir. Merong isang area no, na nasa sa inyo kung gusto ninyong puntahan o hindi. Nakikita ko ito, no, yung doon sa aspeto ng yung sinasabi nating socio-economic relations. No? Kasi for example, meron tayong mga strategic partnership also no, with China sa pag-develop ng Magat Dam, for example, no? O yung Kaliwa Dam yata, no? Kaliwa Dam, which is a major water supply resource for Metro Manila. At meron ding mga usapin tungkol sa oil exploration, di ba? Na I think in some areas na malapit o nandun mismo sa West Philippine Sea, na isinasalang-alang din ng ating pamahalaan from a socio-economic standpoint, no? But I'm sure, as this is discussed in the highest policy-making councils, kinukuha rin ang input ng Department of National Defense at ng AFP, no? At ng other agencies that are involved. No? So ano po ba ang pananaw natin dyan sa aspeto na yan? No? Kasi even as we speak, meron naman tayong strategically, no? Na maayos na diplomatic relations. No? At gusto rin siguro natin na kahit nagaganap itong mga ito, ipagpatuloy din yung mga beneficial aspects ng socio-economic relations. How do we navigate this, no? These issues, no? that are up there, no? And require constant vigilance and attention on our part. Yeah, alam mo, Seksani, na banggit ko kanina that the law enforcement and military defense efforts are not the only areas of engagement with China. Marami tayong iba't ibang engagements. And these are also fruitful. So hindi naman ibig sabihin dahil may problema sa West Philippine Sea, huwag na tayo mag-engage diplomatically, socio-economically, etc. Pero sa larangan ng defense establishment and the AFP, we have to inform them what we observe from our lens. Yung lens ng DND at ng AFP would tell us na historically sinasabi ng Chinese Communist Party ng ganito, ang ginagawa ay iba. So maaring mangyari din sa kanila yan pag hindi nila alam na yun ang track record nila sa amin, sa AFP and sa DND. Maaring sa pag-engage socio-economically, baka iba ang sinasabi at baka rin iba ang gagawin. So we are informing government agencies na ito ang experience natin sa kanila. Lastly, we would like to emphasize that yung yaman ng dagat at ng lupain natin, dapat ang makinabang Pilipino muna bago yung mga dayuhan. Well, from the Coast Guard lens, tatlo yung dapat, well, sa amin, at least sa amin, tatlo yung aming tinitingnan palagi that should be in harmony para masabi natin sigurong may saysay yung ginagawa natin sa West Philippine Sea. Una, dapat clear kung ano yung rules, no? Yung authorizing environment o yung the legal environment na nag-govern sa area. Pangalawa, ano pa talaga yung public value? Ano yung dividendo ng taong bayan doon sa area na yon? Kung papasok yung pangatlong elemento, yung operational capabilities. Kami po yun. Okay. So dapat binabalansin namin, I think it is incumbent in us, ibalansin namin ano yung batas, ano yung expectation ng tao, anong take namin dyan, anong effect sa buhay namin. Kung ginagawa nyo yung role nyo na yan. Because at the end of the day, this exercise in the West Philippine Sea is about public value. It's about what
the Filipinos will benefit from all these things. This is not about who does what better. This is not about who is more popular or not. It is about how we can translate West Philippine Sea as a tool or as a source to improve the quality of lives of our people. How to do it? We can tweak the rules, if we may. We can negotiate how to shape the rules. Maybe we can refine the operational capabilities by the different approaches that we have mentioned. We can build alliances, we can hone our skills, we can venture into all domains to be able to translate the rules into public value in the end. So I think this is the take of the Coast Guard. We will do our part in this game, but with the end view that everything should lead to better lives for Filipinos. Malapit na yung 2028 election, no? Hindi ka tatakbo. Ngayon ay Mayo, 2 years from now, less than 2 years from now, magkakaroon na ng national at saka local election. Sa inyo bang pagsusuri sa inyong mga investigation, may mga lumalabas ba na potential na ang narrative ay kopyahin or embrace yung narrative ng hindi natin kasang-ayon dito sa West Philippine Sea? Allow me to answer in this way, Senator and Secretary, without sounding political. Importante ng sa taong bayan na maintindihan natin ang pinaglalaban. Ang pinaglalaban natin are geared towards our national interests. Kailangan yung mga plataforma ng mga national leaders natin and aspiring national leaders must be aligned with our national interest. Any pronouncement otherwise, dapat ang taong bayan must be made aware na iba na ito ang pronouncement ng mga nais maging leader, whether local or national. So dapat tanungin ng taong bayan, ng mga botante, kung ano ang paninindigan ng mga kandidato, local man o national, hinggil sa West Philippine Sea. And other issues that will impact into the lives of the Filipinos, hindi lamang WPS or West Philippine Sea. Ako, marami pang tanong sana, kaya lang bibigyan natin ng pagkakataon, and rightly so, ang ating mga kapatid sa media na magbigay ng kanilang sariling katanungan. But just to summarize a bit, the government is well prepared, has a comprehensive plan and program to ensure that the Philippine interest in the West Philippine Sea is fully protected, including the interests of our fishermen.